Hindi lang isa, kundi dalawa o mahigit pa na miyembro mula sa mga showbiz families na ito ang tatakbo sa eleksyon sa 2025. Kilalanin natin sila. The Philippine Showbiz List presents Showbiz Families na tumatakbo sa eleksyon 2025. Iliana Family. Si Andrew Iliana ay opisyal ng kakandidato bilang Vice Mayor ng Calamba City, Laguna sa darating na eleksyon. Matapos ng ilang taon sa larangan ng showbiz at politika, nagpa siya si Andrew na muling sumabak sa mundo ng politika. Subalit ngayon ay sa probinsya ng Laguna. Si Andrew ay may karanasan na sa paninilbihan sa gobyerno bilang Vice Mayor ng Parañaque at konsehal sa ikalimang distrito ng Quezon City. Samantala, sasabak din sa politika ang kanyang nakababatang kapatid na si Polly Iliana na tatakbo namang konsehal sa Calamba. Ang pamilya Iliana ay magiging aktibo sa susunod na eleksyon dahil re-electionist councilor din ng District 2 ng Parañaque City ang isa pang kapatid ni Anjo na si Ryan Iliana. Samantala, ang asawa ng kapatid nilang si Jo Marie Iliana na si Abby Viduya Iliana na mas kilala sa dating screen name na Priscilla Almeda ay kakandidato bilang konsehal ng unang distrito ng Parañaque City sa ilalim ng partido ng Team Bagong Parañaque. Ayon kay Abby, ito na ang huling termino ng kanyang asawang si Jo Marie Iliana bilang konsehal, kaya't magpapahinga muna ito sa politika. Atayde Family. Naghain na ng kanyang Certificate of Candidacy ang aktor at kasalukuyang Quezon City 1st District Representative na si Arjo Atayde noong October 1, 2024 para sa kanyang muling pagtakbo sa parehong posisyon. Sinamahan si Arjo ng kanyang ina na si Sylvia Sanchez. Kasama rin sa nagbigay ng suporta kay Arjo si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ayon kay Arjo, nais niyang may pagpatuloy ang mga programang sinimulan niya para sa distrito na naging kapaki-pakinabang sa mga residente ng Quezon City. Samantala, tatakbo rin bilang konsehal ng unang distrito ng Quezon City ang kanyang kapatid na si Gabriel Atayde na naglalayong magbigay serbisyo sa mga residente ng lungsod. Gomez Family. Noong October 2, 2024, kabilang sa mga nagsumite ng kanilang Certificate of Candidacy ang mag-asawang Richard Gomez at Lucy Torres Gomez. Si Richard ay tatakbo para sa ikalawang termino bilang kongresista ng ika-4 na distrito ng Leyte, samantalang ang kanyang asawa na si Lucy ay muling tatakbo bilang mayor ng Ormoc City. Matapos ang matagumpay na mga taon ng kanilang serbisyo, layunin na mag-asawa na ipagpatuloy ang kanilang advokasya sa publiko sa pamamagitan ng pagsulong ng mga programa sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Sa araw ng pagsumite ng kanilang COCs, kasama na mag-asawa ang kanilang anak na si Juliana Gomez at ang kanilang mga kapartido. Bago nagtungo sa opisina ng COMELEC, dumaan muna sila sa simbahan upang humingi ng gabay at bendisyon mula sa Diyos. Isang tradisyon na kanilang sinusunod bilang tanda ng pagpapakumbaba at pananampalataya sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay sa politika. Matapos ang seremonya, ipinahayag ng mag-asawa ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa mga sumusuporta sa kanilang mga programa at sa bawat Leyteño at Ormocanon na naging bahagi ng kanilang paglilingkod. Pacquiao Family. Sa darating na halalan sa 2025, inaasahang magiging mas matindi ang labanan para sa pamilyang Pacquiao. Matapos ang kanyang pagkatalo sa pagkapangulo noong 2022, muling susubok si Manny na bumalik sa Senado. Noong October 7, 2024, formal niyang inihain ang kanyang kandidatura at nangakong patuloy na labanan ang korupsyon na tinawag niyang kanser ng bayan. Ngunit hindi lamang si Manny ang papasok sa politika ngayong 2025. Ang kanyang asawang si Jinky Pacquiao ay tumatakbo rin para sa posisyong kinatawan sa pamamagitan ng party list system. Siya ay ikalawang nominado ng Maharlikang Pilipino sa Bagong Lipunan o MPBL party list. Samantala, ang kanilang anak na si Michael Pacquiao ay tatakbo rin bilang konsehal sa kanilang baluarte sa General Santos City. Sa tanong tungkol sa pagsabak ng kanyang mga kapamilya sa politika, ipinagtanggol ni Manny ang kanilang pagtakbo, sinasabing may karapatan ang sino man na tumakbo basta't natutugunan ang mga rekisito ng konstitusyon. Gayunpaman, iginiit niyang kapag naisabatas na ang pagbabawal sa mga dinastiyang pampolitika, nararapat itong sundin ng lahat. Para kay Manny, ang pagtakbo sa politika ay hindi para sa pansariling kapakinabangan, kundi para sa paglilingkod sa bayan. Santos and Recto Family. Matapos ang mahigit 3 taon mula na magpahinga sa politika, hindi na napigilan pa ang muling pagsabak ng Star for All Seasons na si Vilma Santos sa larangan ng serbisyo publiko. Noong October 3, 2024, formal na naghain ng kanyang Certificate of Candidacy si Vilma sa Batangas Provincial Capital bilang kandidato sa pagkagobernador ng Batangas sa darating na eleksyon sa May 2025.
Matatanda ang si Vilma ay naging gobernador ng Batangas mula 2007 hanggang 2016 sa loob ng 3 sunod na termino at naging representante ng 6th District ng Batangas bago magpahinga sa politika. Kasama ni Vilma sa pag-file ng COC ang kanyang mga anak na sina Luis Manzano at Ryan Christian Recto na kapwa tatakbo rin sa darating na halalan. Si Luis ay sasabak bilang Vice Governor ng Batangas habang si Ryan ay tatakbo bilang Congressman ng 6th District, ang dating pwesto ni Vilma. Present din si Secretary Ralph Recto at ang asawa ni Luis na si Jessie Mendiola upang magbigay ng suporta. Revilla Family. Ang angka ng Revilla ay patuloy na nagpapanatili ng kanilang kapangyarihan sa larangan ng politika sa Cavite, kung saan 3 miyembro ng kanilang pamilya ang naghahangad ng isa pang termino sa Kongreso. Noong October 1, 2024, ang mag-asawang Ramon Bong Revilla Jr. at Lani Mercado Revilla, pati na rin ang kanilang anak na si Jory Revilla, ay nagsumite ng kanilang mga Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Sina Lani at Jolo ay kasalukuyang kumakatawan sa 2 at 1 distrito ng Cavite, ayon sa pagkakabanggit. Kasama ni Bong ang kanyang pamilya lang sila ay mag-file ng COC sa Commission on Elections na nagpatuloy sa tradisyon ng mga artista na nagiging politiko sa bansa. Ang tagumpay ng angka ng Revilla sa politika ay hindi isang biglaang pangyayari lamang. Ito ay bunga ng mahabang kasaysayan ng kanilang pamilya sa paglilingkod sa publiko. Nagsimula ang kanilang impluwensya kay Ramon Revilla Sr., ama ni Bong, na naglingkod bilang senador sa loob ng 2 termino mula 1992 hanggang 2004. Sa 8 anak ni Ramon Sr., 5 sa kanila ay aktibong nakibahagi sa politika. Si Bong, sa kabila ng kanyang karera sa showbiz, ay naging isang matatag na puwersa sa Senado at naglalayong manalo muli ng isa pang termino na magiging pangatlo niya kung sakaling magtagumpay. Sa pagsali ni Bong sa senatorial slate ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas, lalong lumalakas ang kanilang paninindigan sa politika. Bukod sa kanilang kasalukuyang posisyon, ang pamilya Revilla ay tila handa na rin para sa pagpasa ng kanilang legacy sa susunod na henerasyon. Sa kasalukuyan, 3 henerasyon ng Revilla ang aktibong lumalahok sa larangan ng politika na nagpapakita ng kanilang matibay na pangako na panatilihin ang kanilang pamana ng serbisyo publiko sa Cavite at sa mas malawak na saklaw ng bansa. Tulfo Brothers. Hindi alintana ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo kung 3 man sila magkakapatid na Tulfo ang magiging bahagi ng Senado matapos ang kanyang anunsyo at ang kapatid niyang si Ben Tulfo ng kanilang pagtakbo sa 2025 senatorial elections. Sa pahayag ni Erwin, ipinapaubaya niya sa mga botante ang desisyon. Dagdag pa niya kung sa tingin ng mga tao ay sapat na si Senator Raffy Tulfo na nanalo noong 2022 at magtatapos ang termino sa 2028, igagalang niya ang kanilang desisyon. Si Erwin ay nasa Senate slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ang partido ng administrasyon, habang si Ben Tulfo naman ay tatakbo bilang independent candidate. Nitong October 5, 2024, porma na naghain si Ben ng kanyang Certificate of Candidacy para sa pagkasenador. Bilang isang veteranong mamamahayag at broadcaster, nakatutok si Ben sa serbisyo sa komunidad at sa pagsisikap na solusyonan ang paulit-ulit na mga isyu sa lipunan. Posible rin, ayon kay Ben, na magsasama sila ni Erwin sa kampanya kung parehong tatakbo ito para sa Senado. Ngunit kung sakaling magwagi ang lahat ng Tulfo sa 2025, iginiit ni Erwin na hindi sila basta-basta boboto bilang isang bloke. Ayon sa kanya, ang magiging desisyon sa mga isyu ay batay sa sariling paninindigan ng bawat isa sa kanila. Domagoso Family. Si dating Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso ay muling tatakbo bilang mayor ng Maynila sa darating na halalan sa 2025 matapos maghain ng kanyang Certificate of Candidacy noong October 8, 2024. Libo-libong Manileño na nakasuot ng puting damit, dala ang mga placard na may nakasulat na "Bumalik ka na," ang mainit na sumalubong kay Isko sa Arroceros Park. Sa isang Facebook post noong October 7, 2024, kinumpirma ni Isko ang kanyang pagtakbo bilang mayor ng Maynila. Kasabay nito, ang kanyang anak na si Joaquin Domagoso, 22 years old, ay tatakbo bilang konsehal ng 1st District ng Maynila. Nagpasa rin si Joaquin ang kanyang COC noong araw ding yon, kasabay ng kanyang ama. Nagsimula ang karera ni Isko sa politika bilang konsehal ng Maynila mula 1998 hanggang 2007. Pagkatapos nito, tumakbo siyang vice mayor at nagsilbi sa loob ng 3 sunod-sunod na termino. Para sa darating na halalan, magkasamang tatakbo bilang lokal na kandidato ang mag-amang Isko at Joaquin. Soto Family. Si dating Senate President Vicente Tito Soto III ay pormal na naghain ng kanyang Certificate of Candidacy noong October 2, 2024 sa muling pagtakbo sa Senado matapos ang kanyang 3 taong pamamahinga sa politika.
Si Tito na naglingkod na ng kabuoang 24 years sa Senado ay umaasang makabalik sa naturang posisyon sa kabila ng kanyang pagkatalo sa 2022 Vice Presidential race laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala si Gian Soto, ang anak ni Tito, ay kasalukuyang Vice Mayor ng Quezon City ay tatakbo rin muli sa posisyong ito. Ang kanyang pamangkin na si Mayor Vico Soto naman ay patuloy na tinuturing na inspirasyon sa larangan ng mabuting pamamahala sa Pasig City. Samantala ang kanyang anak na si Lala Soto ay kasalukuyang chairman ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB.